Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ito na yung ating second part sa ating second coming. Atin ang simulan. Ito yung pamagat, the second coming. Ito na yung part 2 natin. Kung nagustuhan nyo yung part 1 natin, malamang magugustuhan nyo din tong part 2. At kung meron kayong mga comment, pakisulat lang dito sa baba at sabihin nyo sa akin kung nagustuhan nyo ba o meron akong kulang o may dapat karagdagan na aking isasama sa aking mga video. Itong second coming na to. Sabi sa Mark chapter 13 verse 24 and 25, "But in those days after that tribulation, the sun will darken, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heaven will be shaken, and they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory." So ito yung second coming, no? Binanggit niya, darating siya after ng tribulation. At may mga sign na magdidilim daw ang langit, ganun din ang araw, ganun din ang buwan, at ang mga stars ay magbabagsakan sa galing sa langit. So ito yung sign ng makikita natin sa kanyang second coming ayon kay Mark 13 verse 24 and 20. But on Mark chapter 13 verse 32, "But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." So wala daw nakakaalam kung kailan daw yung araw at saka oras. So araw at oras, no, linawin natin kasi ito yung nagiging concern ng ibang mga Christian kaya hindi nila pinag-aaralan ng second coming kasi wala daw nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Medyo may pagkakamali siguro doon, sinabi doon walang nakakaalam sa araw at oras ng kanyang pagbabalik. Pero wala namang sinabi doon kung anong taon at hindi rin sinabi doon na hindi naalalaman kung anong buwan at taon. Ang sinabi lang dito, walang nakakaalam sa araw na yon at sa oras kung kailan darating ang anak ng Diyos o ang second coming nating inaasahan ng mga naniniwala kay Jesucristo. Sinabi din sa Mark chapter 13 verse 28 to 29, "From the fig tree, learn its lesson. As soon as each branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. So also when you see these things taking place, you know that He is near and the very gates." So malalaman natin, no? Sabi doon, lesson from the fig tree. So malalaman natin yung summer. Ano ba yung summer? Yung panahon, yung season. So pwede nating malaman kung ano yung panahon na kailan darating yung second coming at malalaman natin, sabi doon when you see these things taking place, you know that He is near at the very gates. So malalaman natin kung kailan talagang malapit na yung panahon na kung saan darating yung anak ng Diyos o sinaasahan nating second coming sa mga naniniwala kay Jesucristo. Yan ang linaw-linaw, no? Na malalaman natin, parang fig tree, malalaman natin kung kailan darating yung summer. Kung ang mga dahon nito lumalabas na o nag-i-sprout na siya. Same thing na makikita natin ang second coming kung ang mga panahon ay nalalapit na o nalalapit na sa kanyang pagbabalik. Medyo magkakaroon tayo ng konting review. Balik tayo dun sa Daniel chapter 8 hanggang verse 3 hanggang 26. Sinabi doon na sa pangalawang panaginip ni Daniel, unang naghahari sa Daniel chapter 7, ang unang naghahari ang Babylon, sumunod ang Medo Persia, ang Grecia, at saka Rome. So, ito yung mga palatandaan na sinabi ni Daniel sa mga panaginip niya at binigyan ng explanation. Dito natin masisimulan kung kailan ba darating ang tinatawag na second coming. Sabi doon sa Daniel chapter 8
verse 8 to 10. The goat became very great, but the height of its power, the large horn, was broken off, and its place for prominent horns grew up toward the four winds of heaven. Out of one of them came another horn, which started small but grew in power to the south and to the east and toward the beautiful land. And it grew until it reached the host of heavens, and it threw some of the starry hosts down to the earth and trampled on them. Ano ibig sabihin? Pinatutungkulan nito. Sabi doon, ang ang kanding daw o ang kambing na may sungay eh nabali yung malaking sungay nito at may tumubong apat. Sa apat na yon, dun sa isa ay may tumubong maliit na sungay. Kumbaga sungay na tinubuan pa ng sungay. Na sabi doon, it grew in power to the south and to the east and towards the beautiful land. So pinatutungkulan ng beautiful land ay walang iba kundi ang Jerusalem. So sabi doon, ang description na to isang kambing na mayroong isang sungay na nabali na napalitan ng apat na sungay at ang isang sungay na yun ay tinubuan pa rin ng sungay. So sungay sa isang sungay. Yun ang paliwanag sa Daniel 8 chapter 8 verse 8 to 10. Dugtong sa verse 11 hanggang 12, it set itself at to be as great as the commander of the army of the Lord. It took away the daily sacrifice from the Lord, and his sanctuary was thrown down. Because of rebellion, the Lord's people and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. Sabi doon, yung sungay daw na maliit, naging halos kaparehas ng commander ng Diyos, no? At inalis ng sungay na maliit yung daily sacrifice na ginagawa sa Diyos doon sa templo na ginawa ni Solomon. So, and his sanctuary was thrown down. Kumbaga binaboy nila o hindi nila sinunod ang mga daily sacrifices. Pinalitan siguro nila sa paliwanag na to ang yung mga pari na gumagawa ng kanilang tungkulin. Because of rebellion, kasi nga masasabi natin na rebellion, kasi nga sakop sila ng mismong Greece o goat na masasabi natin. Sa Daniel chapter 8 verse 21 and 22, pinaliwanag dito kung ano daw yung male goat. Sinabi doon, and the male goat is the kingdom of Greece. So yun ang sabi, the large horn that is between its eyes is the first king. Ano ba ang naging first king ng Greece kundi si Alexander the Great? As for the broken horn and the four that stood up in its place, four kingdoms shall arise out of that nation. Sa pamamahala ni Alexander the Great, nung namatay siya, ay na-divide o nahati sa apat ang kanyang kaharian, sa kanyang apat na general. So according to lumenlearning.com, the Hellenistic word, which is the Greece, eventually settled into four stable power blocks: the Ptolemaic Kingdom of Egypt, the Seleucid Empire in the east, the Kingdom of Pergamon in Asia Minor, and the Macedon. So yung pag-ahari ni Alexander the Great nung namatay siya o ang Greece ay nahati sa apat. At dun sa apat na yon, sabi ko nga kanina, merong tumubong sungay. So ibig sabihin, dun sa apat na pag-ahari na yon, sa apat na kingdom na yon, merong isang kaharian din na lumabas dun sa maliit na, dun sa kaharian na yon ng apat. So tignan natin, no? Sa Daniel chapter 8, 13 to 14, verse 13 to 14. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to him, how long will it take for the vision to be fulfilled? The vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that causes desolation, the surrender of the sanctuary, and trampling underfoot of Lord's people. Sabi doon, he said to me, it will take 2,300 evenings and mornings,
then the sanctuary will be reconsecrated. So sabi do'n, pagkatapos daw na mawala yung daily sacrifices at yung pagrerebelde na gagawin nila at ang pag-surrender ng sanctuary o ng templo at ang pagtapak ng mga namumuno sa mga tao ng Diyos. Sabi do'n, ang mangyayari daw yon 2,300 evenings and mornings. Tapos alam natin na ang sanctuary will be reconsecrated sa pagbabalik ng ating Diyos. So, second coming, ang tinutungkulan nito na mangyayari daw ng 2,300 evenings and mornings. Ngayon, alamin natin kung ano yung 2,300 evenings and mornings o 2,300 na araw. Sinabi doon sa Ezekiel, nasa chapter 4, verse 6 ng King James Version, "And when thou hast accomplished them, lie again on the right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have appointed 3 each day for a year." So, ibig sabihin na yung isang araw, katumbas pala ng isang taon sa pagbibilang ni Ezekiel. So, tingnan nga natin. So, meaning, ang 2,300 days, binibilang na 2,300 years. Another uli, no, sa Revelation chapter 2, verse 10, ang Church of Smyrna, sabi doon, "Do not afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown." Sabi nga sa history, according to lineagejourney.com, of all the periods of persecution, the worst of all took place over a period of 10 years under Emperor Diocletian. This lasted from 303 AD to 313 AD until Constantine took the imperial throne. So, doon sa binabanggit sa Revelation, sinabi doon na 10 days lang, pero sa history, sa tunay na nangyari, ay inabot ng 10 taon. So, kinukonfirm dito na ang isang araw ay katumbas ng isang taon sa pagbibilang natin. So, ang 2,300 days, makukompute natin as 3,300 years. So, according to Daniel chapter 8, verse 14, basahin natin uli. "He said to me, it will take 2,300 evenings and mornings, then the sanctuary will be reconsecrated." Gaya ng sinasabi natin kanina o binasa natin kanina, ayon kay Ezekiel, ang isang taon ay katumbas ng isang araw ay katumbas ng isang taon. At ganoon din sa Revelation, sa Church of Smyrna, na ang 10 araw na sinasabi doon, actual nangyari sa history ng 10 taon. Kung 2,300 days ay years, unang tanong, kung ngayon ay 2024, ilang taon na lang? So 275 years. Tama? Kailan ba nagsimula ang 2,000 years? Ito ang malaking tanong, kung kailan ba nagsimula o saan magsisimula yung sinasabi nilang 2,300 years ayon kay Daniel chapter 8 verse 14. So maraming salamat mga ka-bookkeeper, pero bago tayo magpaalam, atong i-summarize ang nangyari. Dun sa chapter 1, pinapakita doon na meron talagang second coming at rapture na mangyayari. Na ito ay continuous event at sasalubungin nga yung sinasabi nating rapture ng mga naniniwala kay Kristo, si Jesus Kristo, sa kanyang pagbabalik doon sa alapaap. At sinasabi rin dito sa part 2 natin, ang sequence nito, sinabi doon na 2,300 years ang binabanggit doon sa Daniel chapter 8 verse 14. So, ang tanong doon, excuse me po, ang tanong doon,
Kung kailan at saan at kailan magsisimula yung 2,300 days o katumbas ng 2,300 years. Yun ang ating aalamin sa susunod na ating video, kaya umantabay lang kayo o magpatuloy kayong nakikinig o nanonood sa aking video. Kaya maraming salamat mga ka-bookkeeper. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa comment section at kayo ay sasagutin ko kung ano man yung mga iyong katanungan. Maraming salamat mga ka-bookkeeper. Thank you.